Tayo po ay nasa ating pag-aaral tungkol sa providensya ng Diyos. At atin po itong pinag-aaralan ng maigi. At hindi natin hinahayaan na ito ay mapaniwala lamang sa ating buhay. Bago lahat, tayo muna ay dumulog sa panalangin. Hingin natin ang karunungan ng Diyos, kaunawaan ng bumula sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo may kontrol ng lahat ng bagay. At dahil po sa iyo pong pagkukontrol sa aming buhay, sa lahat po ng bagay at lahat ng maaaring mangyari, meron kaming kapanatagan na magtiwala sa inyo. Meron kaming katiyakan na anuman po ang aming pong mga ginagawa at mga nangyayari. Alam namin na ito nasa iyong katalinuhan, nasa iyong kabutihan. Kasama kayong gumagawa sa lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. Nawa nga po, lahat po ng bagay na maaari pong para sa aming kabubuti ay amin itong tanggapin. Amin itong sampalatayan. Amin itong pagtiwalaan para po sa aming ikalalago, sa aming natitibay, at higit sa lahat sa aming pong kabakanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong pong biyaya, na kami po ay makapagpapatuloy sa aming pong pag-aaral ng iyong pong pagkasoberano sa providensya. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihingi namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nasabi nga ni Arthur Pink sa kanyang aklat ng God's Sovereign Providence, sino ang may kontrol sa buong daigdig? Maraming nagsasabi, kung ang Diyos ang may kontrol, bakit may gera? Bakit may lindol? Bakit may patayan? Bakit mayroong kasalanan? Bakit nangyayari mga bagay na masakit para sa atin kung ang Diyos ang may kontrol? Kaya ang sagot ni Pinggan, kung hindi Diyos ang may kontrol, sino may kontrol? Si Satanas? Nalam natin sa banal na kasulatan, ni si Satanas, hindi niya may angat ang kanyang talingkingan kung walang pahintulot ng Diyos. Walang ibang makapangyarihan, walang ibang pinakamakapangyarihan maliban sa Diyos. Kaya si Satanas nakakakilos lamang dahil sa pahintulot ng pinakamakapangyarihang Diyos. At ang Diyos, siya ang may buong kapangyarihan at buong kontrol sa lahat ng bagay sa daigdig nito, sa lahat ng maaaring mangyayari. Soberano siya sa providensya. At tayong mga tao ng Panginoon na binigyan na ng bagong puso at bagong buhay, dapat nating ituon ang ating isipan gawa batay sa kanyang kalooban. Hindi natin kailangang hanapin ano bang kalooban niya, kundi alamin natin kung anong kalooban niya na dapat natin gawin sa banal na kasulatan. Mayroon siyang kaloobang lihim, hindi natin alam yun, huwag natin alamin yun. Kundi mayroon siyang kaloobang hayag, ang Biblia, yun ang dapat nating alamin upang tayo makapamuhay ng tama, nang sa ganon, yung lihim niyang kalooban ay ating matatanggap dahil sa ating pagsunod. Sa makatwid, ang Panginoon, mayroon na siyang itinakda na kapahamakan sa mga nagdidisobey. At mayroon siyang itinakda
na pagpapala sa lahat ng mga obedient. Kaya nga, ang utos sa atin ng Panginoon ng kanyang salita, lumakad tayo ng masunurin upang matanggap natin ang kanyang lihim na kalooban sa atin. Kaya paano natin malaman ang kalooban? Alamin natin ang kanyang salita para malaman natin ang kanyang kalooban. Paano tayo lumakad nang sa ganun matanggap natin ang kanyang itinakdang mabuting pagpapala sa atin. So nakita natin, ang Diyos ay soberano. Pag sinabing soberano, lahat ng bagay, walang aksidente. Itinakda niyang lahat ng maaring mangyari bago pa lamang likhain ang sanlibutan. At yung mga itinakda niya bago pa lamang likhain ang sanlibutan, magaganap ito sa pamamagitan ng paglikha niya sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa daigdig mayroong layunin. Walang anumang nilikha na may kanya-kanyang layunin. Mayroon siyang layunin na itinakda ng Diyos kung saan pupunta. At para matyak na ito ay mangyari, kanya itong pinamahalaan, pahintulutan, at kung tawagin yan ay providensya. Sa magitan ng providensya ng Diyos, tinitiyak niya na lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon ay gaganapin ang kanyang sariling katungkulan upang may sagawa ang itinakdang layunin ng Diyos. Kaya nga lamang, ating napag-aralan din na siya yung unang sanhi, ang Diyos, pero tayong ikalawang sanhi o lahat ng mga nilikha ay mayroong katungkulang gawin ang ating mga sariling katungkulan na hindi tayo pinipilit o pinipilipit ng Diyos para gawin ang nais niyang gusto. Kundi gagawin natin ang ating katungkulan batay sa ating malayang kalooban. At ang ating gabay ay ang salita ng Diyos, mabuti at masama, at kamatayan at buhay. Pero ang sabi ng kasulatan, piliin nyo ang buhay. Yan ang ating katungkulan. At diyan nakita natin na tinitiyak ng Panginoon na sa magitan ng kanyang providensya, magagawa ng lahat ng nilikha, lahat ng bagay, ang itinakda niyang layunin sa buhay natin. Kaya yung God's decree nangyari na saan? From eternity. Yung tinakda ng Diyos, nangyari na, tapos na doon sa eternidad. Pero yung providensya ng Diyos, ito'y nangyayari sa kasaysayan, sa history. Kaya nga sa tuwing tayo gumagawa sa umaga, kailangan nating manalangin, alamin natin sa salita ng Diyos, upang maisagawa natin ang ating tungkulin nang sa ganon, matanggap natin ang lihim niyang itinakdang kalooban sa atin. Okay? Kung mabuti ang ginawa natin, alam natin nalulwalhati siya, nakakatanggap tayo sa maghapon, ating tinignan sa likuran, ito yung nangyari sa atin. Pero minsan din, kalooban ng Panginoon, may kapahintulutan na ikaw ay disobedient sa umaga. Pagdating ng hapon, makikita mo o rin daan mo yung resulta ng iyong paglakad sa buong maghapon, makita natin, pinagpapala ka pa rin. Gaya ng prayer kanina, matuwa ka at dapat magsisi. Dahil kahit sa iyong kawalang disobedience sa Panginoon, pinagpapala ka pa rin. Yun ang sinabi sa Romans 2:4. Na ang Diyos ay pababayaan mo ba ang kanyang kabutihan? Hindi ba alam na itong nag-uudyok sa iyo para magsisi? Sapagkat kung hindi, nag-iimpok ka ng parusa sa iyo pagdating ng panahon. Mayroon ka pa rin tatanggaping lihim na kalooban ng Diyos na itinakda niya na kaparusahan. Kaya ngayon po, siyang unang sanhi, ngunit ginagamit niya ang ikalawang sanhi sa pagsasakatuparan ng lahat. Kaya dapat, ang buhay natin,
laging nasa kalooban ng Diyos. Saan? Sa pagsunod. O kung ikaw'y disobedient, nandun ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Na disobedient ka, tatanggapin mo consequence ng iyong disobedience. At dahil dito, gumagamit ang Diyos ng kasangkapan. Okay? Para ikay pumasa sa exam, anong kasangkapan? Mag-aaral ka. Okay? Kung hindi ka mag-aaral, nag-disobey ka, doon sa law, sa cause and effects, zero ka. Okay? Kung gusto mong maligtas sa pagmamaneho mo, mag-iingat ka. Pero kung di ka mag-iingat, sa pupunta, anihin mo rin yung nakatagong kalooban sa mga disobedient. Kung hindi mo gagamitin ng flyover, maaaring sa una, ligtas ka, si kalawa. Pero hindi sa lahat ng panahon, sa 100 beses o 1,000 beses, ligtas ka pa rin. Ganong kabiyaya ang Panginoon. Kahit 1,000 beses tayo, nagkakasala, mabuti pa rin sa atin, dahil mayroon naman siyang batas din, na kapag ikay nagmasipag sa iyong trabaho, kahit na ikay disobedient sa Panginoon, may anihin ka pa rin. Dahil ang kasipagan, ang bunga nito ay pagpapala. Pero hindi nangangahulugan, nalulugod ang Diyos sa iyo. Kaya ngayon, sakop ng Diyos lahat ng bagay, lahat ng nangyayari, maging ang kasalanan ng tao. Sakop pa rin. Kaya ito pong ating paksa ngayon. Ang providensya ng Diyos sa kasalanan ng tao. Kaya nga kung ating bibigyan ng tema, anong ginagawa ng Diyos sa kasalanan ng tao? Kasi mayroon pong tension dyan. Ang sabi ng ilan, o maaring Kristiyano na mismo, alam na ang pagkasoberano ng Diyos sa kasalanan. May tension, may tanong na ganito. Bakit sinisisi pa ng Diyos ang tao sa kasalanang nagawa niya, gayong itinakda niya naman ito? At siya may kontrol. Bakit kailangan sisihin pa ng Diyos? Yan po yung unang tanong. Kaya ang ating pong unang punto, alamin natin sa providensya ng Diyos ang kasalanan ng tao. At ang ating tulong dyan ay 1689. Alam po, mayroon tayong 1689, lesson o chapter 5, paragraph 4. Ganito po ang pagkakasabi. Nais ko po itong linawin at isa-isahin natin. Hindi tayo magmamadali sa paksang providensya ng Diyos dahil ito kadalasang tanong natin bilang Kristiyano, ang tanong ng mga tao. At maaari tayo makakasagot sa katanungan ng iba. Ganito po ang pagkakasabi. Na alam natin 1689, hindi ito ginawa lamang ng tao na walang basihan. Ginawa ito ng hindi lang isa, hindi dalawa, tatlo, o 10, o 20, kundi buong assembly ng mananampalataya, ginawa ito, hinalukay yung Biblia, alamin, para ibuo nilang isulat ang katotohanan ito para madali sa atin. Dahil kung tayo pa ang maghahanap sa Biblia, maaari tayong magkamali kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. Okay? So ito, binuo na para sa ating ikagagaan. Ito'y nasulat noong 1689. At ganito ang sabi sa paragraph 4. Ang kapangyarihan ng Diyos di masayod sa karunungan at walang hanggang kabutihan ay umaabot at sumasakop sa lahat. Ano pa? Ang pagkahulog ng unang tao sa kasalanan at ang lahat ng kasalanang ginagawa ng mga anghel at mga tao ay saklaw ng kanyang kapangyarihang layunin. Hindi ito pagbibigay pahintulot lamang. Kasi gano'n tayo, pinahintulot ng Diyos. Na hindi lamang yung pinahintulot, ang sabi ng ating
binasa. Ayon sa Biblia, no? Kasi ayon sa Biblia ito. Sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigyang hangganan at pinamamahalaan ang mga masasamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang itinalagang banal na layunin. Gayunman, ang kasalanan ay mula lamang sa mga anghel at sa mga tao at hindi sa Diyos, na yamang banal at matwi ay hindi maaring gumawa o sumang-ayon sa kasalanan. Now, atin itong linawin isa-isa. Yung pong tanong na sinasabi, bakit sinisisi pa ng Diyos ang tao sa kanyang kasalanan? Kayong kontrolado naman pala ng Diyos ito. May pahintulot pala ang Diyos dito. Nangyari pala ito, nagising ang Diyos at maaaring ipinabayaan tayo sa kasalanan. Bakit pa tayo sisisihin? Ang sagot ay doon sa ating binasa. Ganito ang pagkakasabi. Simula noong pagkabagsak ng tao, hindi ito nagkataon. Hindi ito nagkataon, kundi pinahintulot ng Diyos na bumagsak ang tao sa kasalanan. Pero hindi ang Diyos ang nanukso sa kanila para magkasala. Ang nanukso sa kanila ay yung anghel na si Satanas. At ang sumang-ayon sa tukso ng anghel na si Satanas ay si Eva at si Adan. Kaya ang pinagmula ng kasalanan ay ang anghel at ang tao, hindi ang Diyos. Okay? Ngayon, maraming mga pilosopo sa ating paligid na nagsasabi, no? Wala palang alam ang Diyos ninyo na magkakasala ang tao. Alam ng Diyos. Itinakda niya ito eh. Kasi kung ating susumayin total sa pangkaramihan, no, pangkalahatan, sino ang kanyang ililigtas before the foundation of the world kung wala pong makasalanan? Eh? Dahil ang pagliligtas, itinakdaan ng Diyos bago pa lamang likhain ng mundo. Lahat ng maaaring mangyari sa mundo at sa ating panahon, itinakda na ng Diyos. Para ito mag-materialize, nilikha niya ang lahat ng bagay, lahat ng pangyari, dakila, munti, may buhay o wala, nakikita o hindi. Tinakda ng Diyos, nilikha niya. Kaya sabi, mula sa simula ng kasalanan, hanggang sa sumusunod na kasalanan ginagawa ng tao, lahat na yan ay nasa kanyang makapangyarihang layunin. Nasa kanyang makapangyarihang layunin. Pero tanda natin, hindi nangangahulugan na tayo sunod-sunuran sa Diyos. Mayroon tayong katungkulan na huwag magkasala o di kaya magkasala. Ganon si Adan at si Eva. Malaya silang maglingkod sa Diyos na walang kasalanan, pero malaya din nilang piliin huwag sumunod sa Diyos. Ngayon, nung sila hindi sumunod sa Diyos, doon lamang nila nalaman, nung mabuksan ang kasaysayan sa likuran, sila ay nagkasala, mayroon silang pangamba, may takot, nakahubad, lahat may guilt na sila. Pero nung sila namumuhay pa, na walang kasalanan, wala silang guiltiness. Wala silang guiltiness. At ang sabi, hindi lamang ito pagbibigay pahintulot lamang. Dahil sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigyang hangganan at pinamamalaan ang masasamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang itinalagang banal na layunin. Okay? Maaaring yung mayroon tayo nagawang aksidente, hindi po ito nangyari aksidente. May pahintulot ang Diyos na mahulog ka dyan. Bakit? Para sa kawian nito, sa kanyang kaluwalhatian pa rin. Maging sa ating paglabad sa kalooban ng Diyos, naluluwalhati pa rin ng Diyos. Dahil, yun ang kaganapan ng kanyang layunin. Now, isa-isahin natin yan para malaman natin. Example, no?
Sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigang hangganan at pinamamalaan ng mga masamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang italagang banal na layunin. For example, si David, okay, noong siya'y tumakas dahil si kanyang anak si Absalom ang umagaw ng kanyang trono. Nakita natin yon, di ba? Pagkatapos, si David ay umiiyak patungo doon sa bundok ng Bahurim. Umiiyak siya kasama ang kanyang mga pamilya, mga anak niya, mga magulang niya, mga kamag-anak niya, asawa niya, at pati ang mga sumusunod sa kanya na mayroon lamang siyang mga 600 soldiers, di ba? Umaakyat sila. Ngayon, itong mga kamag-anak nila Saul o si Shimei, kung naalala ninyo, bumaba rin si Shimei, sinalubong ang hari. At si Hari David, andyan pa rin yung kanyang magigiting na sundalo, si Joab, di ba? At yung ibang kapatid ni Joab, andyan na. Ang sabi nga ni Shimei, pinagmumura siya. Ikaw, masama kang tao, mamamatay tao. Itong bayad sa ng Diyos sa iyo, pinagmumura, pinagbabato pa siya ng bato. Diba? Itong isang sundalo ni Haring David, sabi niya, sino ba itong patay na asong ito na manlait sa aking Panginoon? Panginoon David, pupugutan ko ng ulo ito. Nagalit si David doon. Bakit mo pakikialam? Kayong mga anak ni Zeroya. Anong pakialam po sa inyo? Tingnan niyo ang sabi ni David sa 2 Samuel chapter 16, verse 9 to 10. Tingnan natin, may kapahintulutan ang Diyos sa lahat ng nangyayari para sa kaganapan ng kanyang lihim na layunin. Ganito ang sabi sa verse 9. 2 Samuel chapter 16, verse 9 to 10. Nang magkagayoy, sinabi ni Abishai, na anak ni Zeruya, sa hari, bakit lalaitin itong asong patay ang aking Panginoong hari? Patawarin mo ko at pupugutin ko ang kanyang ulo. Pero sabi ni Haring David, naggalit siya kay Abishai. Anong pakialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Zeruya? Kung siya'y nanlalait, sapagat sinabi ng Panginoon sa kanya. Laitin mo si David. Sino nga ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? Natignan si David, ito yung kulang sa atin. Si David, dahil ang puso niya ay sa Diyos, alam niya na sa bawat hakbang niya, bawat pangyayari sa buhay niya, alam niyang pinahintulot ito ng Diyos. Kaya si David hindi nagkasala. Hindi niya ginantihan ng masama itong masamang tao nagmumura sa kanya, sapagkat ang sabi ni David, gawa ng Diyos yan. Ipinahintulot ng Diyos na murahin at laitin ako. Sino ang maaring lumabag sa gano'n? Pero itong si Abishai, hindi nga alam providence of God is sovereign. Ay, in providence. Ganun din tayo. Akala natin magaling tayo. Konting tapak ng daliri natin, konting salita lang narinig mo, bulong tungkol sa iyong pagkatao, sumisiklab ka na, galit ka na. Hindi mo alam, ginagamit yung mga tao yun para malaman mo kung gaano ka makasalanan. Si David, alam niya, nagkasala siya, marami siyang kasalanan. So mayroong kapahintulutan ng Diyos doon sa mga kasalanan ng tao para mangyari yung kanyang itinakdang layunin. Tulad halimbawa, isa pa. Sa 2 Samuel chapter 24, verse 1. Basahin natin to. 2 Samuel chapter 24, verse 1. Sa bayan po ng Israel, hindi ipinag-uutos ng Diyos na magkaroon ng census. Lalo na sa mga sundalo. No? Hindi dapat bilangin, lalo pagka sila ay nagtagumpay o natalo. Bakit? Sapagkat pagka binilang mo ang iyong mga sundalo, nandun sa puso mong pagmamataas,
ang galing ng sundalo ko, ang galing ng kaya namin naglaig ang aming kaaway. Kung kakaunti naman, kawawa naman kami. Kukunti lang kasi ang aking sundalo. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa kanyang lakas, sa kanilang kakayanan. Kaya ayon ng Diyos, nabilangin ang kanilang mga sundalo. Pero tingnan niyo ang sabi rito, sa 2 Samuel chapter 24, verse 1. Ang galit ng Panginoon ay muling naghingas laban sa Israel. Bakit? Nagkasala na naman ng Israel. Sumamba na naman sa Diyos-Diyosan. Ginawa na naman nila yung hindi kalooban ng Diyos. At kanyang kinilo si David. Ang sabi dyan, kinilo si David laban sa kanila. Na sinasabi, umayo ka at bilangin mo ang Israel at Juda. So ang Diyos ba ang makita natin, Diyos mismo nag-utos na bilangin mo para patayin kita. Kasi kasalanan yung magbilang eh. At mayroong parusa, papatayin ang kanyang bayan. Pero, hindi natin itong bibigyan ng kahulugan na hindi natin nahanap kung ano po katapat nito sa ibang salita. Let the Scripture interpret the Scripture. Huwag tayo magbibigay ng meaning na hindi mo na natin titiyak na ito hindi pinag-usapan sa ibang bahagi ng kasulatan. So dapat alamin natin. Now, makikita natin ito sa 1 Chronicles chapter 21. 1 Chronicles chapter 21. Napakalinaw po rito ang sabi. Si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Satanas galit na naman sa Israel, no? Tungtuhan na naman siya, gusto niyang katayin ng bayang Israel. At inudyukan si David na bilangin ang sambayang Israel. First Chronicles chapter 21 verse 1. Iisang context niya. Yung una, ang Diyos nagpudyok kay David na bilangin o magsenso sa kanyang sundalo. Dahil gusto ng Diyos parusahan ang bayang Israel na kasala. Pero dito, si Satanas mismo ang direktang nag-udyok kay David na bilangin ang sambayang Israel. Sa kabuang context ng Biblia, alamin natin, para malaman natin alin ang totoo rito, sa kabuuan. Sino ba nagbibigay ng buhay? Sino ang bumabawi ng buhay? Ang Diyos, no. Pero sino ang mapatay? Ang Diyos din. Pero sino ang ginagamit? O, sino ang may layunin sa mundo ito para magwasak, pumatay, magnakaw? Satanas, saan makita yan? John 10:10. Andun yung totoong interpretation. Sa mga tweet, ang Diyos, hindi niya inudyukan ang kanyang tao na magkasala. Ang nag-uudyok lamang si Satanas. Pero, yung ginagawa ni Satanas, ginagamit ng Diyos upang mangyari ang kanyang lihim na kalooban. Nakuha niya na? Okay. So, ang Diyos ang may control, maging sa kasalanan ng tao. Ginamit niya ang puot ni Satanas nang sa ganon, maituwid ang kanyang bayan na nagkasala. At alam nyo, kawawa po rito yung Israel kasi isang kampas na ng anghel, no? Sa kanila, 20-30 sundalo agad ang patay. 20,000 pala. Hindi lang isang. So makita natin, kinilos ng Diyos si David na totoong nagpakilos ay si Satanas. Pero kontrolado ng Diyos ang kilos ni Satanas para si David ay magsenso sa kanyang bayan. Para mangyari yung kalooban ng Diyos na ituwid ang bayang Israel. Mayroon pa isa. Tingnan natin, paano ba namatay, anong dahilan na si Hari Ahab ay makipagdigma sa Assyria? Anong dahilan? Dahil ba mabuti ang kanyang layunin? Well, gahaman itong si Ahab, gusto niya magkamkam ng kaharian. Pero hindi natin alam kung ano yung nasa likuran ng pangyayari. Bakit siya nag-desisyon na gano'n? Bakit siya nagplano? At alam natin doon siya namatay. Right? Sa digmaan. Tingnan natin sa 1 Kings chapter 22. 1
1 King chapter 22, bago magpakawala yung sundalo ng talatsambang palaso para tamaan si Ahab sa gitna ng kanyang dibdib, nag-declare ng giyera. Okay? Nag-declare ng giyera. Pero bakit nag-declare ng giyera? Dahil sa layunin ni Ahab. Pero bakit nagkaroon ng layunin si Ahab? Itong alamin natin. Hindi na sabi dito, verse 22. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? Sino na yun? Na paano daw mapapatay itong si Ahab o sa anumang mga plano? At kanyang sinabi, ang sabi, ako'y lalabas na magiging sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. Now, sa kapangyarihan ng Diyos, kontrolado niya ang masamang espiritu at mabuting espiritu. At itong masamang espiritu nagpresenta na siya ngayon ang gagabay kay Aring Ahab para turuan kung ang dapat gawin. Matalino si Ahab ngayon kasi may espiritu. Kaso lang, yung espiritu, mandaraya. Sabi niya, at kanyang sinabi, yung hikayatin siya at magtatagumpay ka. Kung ayaw ka, at gayon ang gawin mo. 23, kaya't ngayon, ay tignan mo, inilagay ng Panginoon ang sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Nakita niya? Yung masamang espiritu ang siyang pumuspos sa mga propeta ni Baal. Alam na natin, propeta ni Baal, hindi mga tunay yun. Ang totoong propeta lang dito, si Mikaya. Okay? Ngayon, hindi kaya ni Mikaya himukin itong si Ahab kasi mas naniwala siya sa kanyang propeta na ilang daan yun? Gaano karami? 40 prophets, 400 prophets. Isa lang si Mikaya, hindi siya pakikinggan. Kaya, ang nangyari, yung masamang espiritu nagpresenta sa Diyos na ako ang mandaraya kay Ahab at aking i-possess itong mga propeta ni Ahab para maniwala sa Ahab. Nung siya mamatay na. Kaya nga, ang sabi niya, kaya ngayon ay tignan mo, iniligay ng Panginoon ang sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng mga propeta at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa kanya. Lumalabas sa mga propeta, ang Panginoon ang nagsasalita sa mga propeta ng pandaraya. Pero hindi ang Panginoon. Sino? Ang masamang espiritu. Saan galing ang espiritu ng masama? Hindi sa Panginoon, kundi nag-report sa Panginoon at nagpresenta na siya ang magiging isang tagapagbalita ng mensahe kay Ahab. Makita niyo? Kaya sa atin din, kaya hindi masabi natin ang galing. Tayo, humahanga tayo sa mga preacher, sa mga galing na mag-English o ano pa man, mahusay, magsalita, very flowery ang kanyang pananalita, naniniwala tayo agad. Hindi natin tinitignan, ano ba tinuturo sa Biblia? Salita ng Diyos na tinuturo niya, natigyan mo ba? Nagbukas pa siya ng Biblia. Ganun ba ang tamang interpretasyon? Baka sabihin mo nagsalita ng Diyos sa kanya, pero totoo, deceiving spirit na nasa kanya. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga nagsabing mga ngaral. Kasi, sabi ni Pablo, even the servants of Satan, sila ay nagpapakita na parang sinugo mula sa liwanag. So nakita nyo kung paano magkontrol ng Panginoon? Siya ang nagpapainturo ng lahat ng bagay para sa magandang layunin niya sa ikabubuti natin. Maging sa rebuke, pag ikay nare-rebuke, sumasama ang loob mo, hindi mo matitigan. Tama yun eh, ako yun eh. Makasalanan ako. Pero nangyari sa atin, nagkakaroon tayo ng bitterness doon sa mensahero. Kaya hindi tayo lumalago. So nangyari din ang kalooban ng Diyos sa iyo na mag-bitter ka dahil sa disobedience. Pero kung suminunod mo ang tama, tinanggap mo, nag-repent ka, din nangyari din ang kalooban ng Diyos na ikaw ay maging malago. Ikaw maging holy and righteous. Okay? Kapag tayo tinutuwid, Lord, salamat po. Salamat po. Hindi. Sa linggo tayo masamang loob, hindi tayo makatingin sa mata. Na? Kaya nangyari sa atin. Kawawa tayo. Hindi niyo ba alam na sa buhay natin, actually,
We're just fulfilling the secret will of God. Pinofulfill lang natin yung lihim na kalooban ng Diyos eh. The way, kung nag-disobey tayo sa Word, and we obey the Word. Pag nag-disobey tayo, di atin lang pinofulfill yung magiging buhay nating pangit. Ay tinagda ng Diyos. Ay mag-ingat tayo, dapat buhay natin lagi na sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ating panunalita, lahat ng ating desisyon, lahat ng ating plano, dapat in line sa will of God. Tignan nyo, maging sa pagpapako kay Kristo. Tignan nyo, Acts 2:23. Inuulit-ulit natin ito. Madalas natin inuulit. Ang sabi sa Acts 2:23, siya, si Kristo, na ibinigay sa takdang pasya ng Diyos, eternal decree, at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Nakita nyo? Kamay ng makasalanan, mayroong kapahintulutan ng Diyos na mapako si Kristo sa krus. So, lahat po ng bagay ay nangyari para po may sa katuparan ang lihim na layunin ng Diyos. Lihim na will of God. Kung tawagin yan, sovereign will of God. Acts 4:27. Acts 4:27. Ganito po kakasabi sa verse 28, 27-28, Acts 4. Tungkol kay Jesus Christ, bakit siya napako sa krus? No? Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya ay mangyayari. So, lahat po ay nasa kontrol ng Diyos. Pati yung pagsisinungaling natin, pinintulot ng Diyos yan. No, para tayo mapahiya, natulungin sa Senado, halos karamihan ng Senado, matatalino talaga yan. Sa ating gobyerno, matatalino yan. Dahil kung hindi nila mapapanatili yung kanilang kasinungalingan. Ang isang sinungaling, matalino yan. Kailangan memoryahin niya lahat ng kanyang sasabihin. Para maging kapanipaniwala ang kanyang statement. Nakakalungkot. So nakita natin na sa pangkalahatan, kontrolado ng Diyos ang kasalanan ng tao. Simula ng pagbagsak hanggang sa mga ginagawa ng tao sa kasalukuyan sa darating, nasa kontrol ng Diyos. Para sa kanyang natatagong layunin. Pero, ang kasalanan ay mula sa Diyos. Hindi Diyos ang may gawa ng kasalanan. Paragraph 4, muli, babasahin ko yung ikalawang bahagi na sa huli ng ating 1699. Ganito ang sabi, gayunman, ang kasalanan ay mula lamang sa mga anghel at mga tao at hindi sa Diyos. Na yamang banal at matuwid ay hindi maaring gumawa o sumang-ayon sa kasalanan. Hindi talaga sumasang-ayon ng Diyos sa kasalanan. Ang kasalanan, gaya na sinabi ko kayo na, mula lamang sa anghel at sa tao. Hindi mula sa Diyos. Isang patunay diyan tungkol kay Jose. Na si Jose ay naging isang prime minister ng Egypt. Right? Dahil yun ang layunin ng Diyos na mayroong tagapagligtas sa gutom sa panahon yun. Pero, ang second cause, may kanya-kanyang mga katuntunan. May pandaraya, may panluloko, may si Jose naman,
kahit niloko siya, ay nagpatuloy pa rin siyang kumapit sa Diyos, sumusunod pa rin siya kung ano yung tama, nag-obey siya, bagamat siya pinahirapan, binugbog, hinulog sa bangin, binenta, pinahirapan, ginawang alipin ni Potiphar, tapos gustong halayin ni Mrs. Potiphar, nagpupumilit na siya ay tabihan nitong si Joseph, hanggang siya binilanggo dahil kinasuhan siya ng pangre-rape. Pero si Joseph hanggang sa bilangguan naging mabuti siya, sinusunod niyang kalooban ng Diyos, bagamat siya ay hirap na hirap sa kanyang sarili. Hindi niya sinasabi, hirap na ako, kundi sinunod niya. So ano nangyari? Ginawa siya yung ikalawang pinakamataas na katungkulang kasunod ng hari sa buong Ehipto. At dahil doon sa kanyang katalinuhan na save hindi lamang Egypt, kundi ang lahat ng karatig ng mga bansa sa buong daigdig. Dahil sila lamang ang mayroong pagkain. Ngayon, nalaman ito ng mga kanyang mga kapatid, ng mga nanloko sa kanya. Ang sabi ng mga kapatid niya, ngayon makapangyarihan si Joseph, gaganti na siya sa atin. Sa atin, papatay na tayo. Pero ang sabi ni Joseph, Psalms 50, verse 20, ang sabi ni Joseph sa kanila, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Nakita nyo, ang Diyos may kontrol. Nung kasamaan ng kanyang mga kapatid, para saan? Sa kabutihan. Upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Nung kasamaan ng kanyang mga kapatid, kontrolado ng Diyos, ginamit kay Jose, para si Jose ay manatili sa kanyang panampalataya hanggang mangyari yung layunin ng Panginoon. At ang pinakabuod na layunin, marami pong maligtas sa time na yun. Kaya, sino mang taong nagmamalupit sa iyo, sa atin, huwag natin husgahan. Kundi, Lord, tulungan mo ko na mapanatili ko ang aking pagsunod sa iyo sa kasamaan ng tao. Kasi may nakatakdang parusa sa kanya. At sa iyo naman, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, may nakatakda rin naman na kabutihan. Maluwalhati ang Diyos. So, yun po. Pero ang Diyos, bagamat pinahintulutan ng kasalanan na maghari para sa kanyang lihim na layunin, pero hindi siya sumasang-ayon sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. God hates sin. Tingnan niyo ang sabi 2 Kings chapter 19 verse 28. 2 Kings chapter 19, 28. Sapagkat ikaw ay nagalit laban sa akin, at ang iyong pagmamataas ay nakarating sa aking mga tenga. Ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong, at ang aking busal sa iyong bibig, at ibabalik kita sa daang pinanggagalingan mo. Ito'y tungkol po sa anak ni Hezekiah na galit sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Ako magaling, kapangyarihan hari. Sabi ng Panginoon, nagalit sa akin, laban sa akin. Ngayon, mangyayari yung kabayaran ng iyong pagsalungat, pagrebelde sa Diyos. Lalagyan din yung kawit. Totoo naman, di ba? Nilagyan siya ng kawit dito Hook. At hinihila siya patungong Babylonia. Si Manasseh. Nangyari lahat yun. At nilagyan siya ng busal sa bibig. Mayroon pa siyang busal dito na parang asong baliw na nilagyan ng busal. Tapos parang kalabaw na bibitasan itong ilong at nilagyan ng ring para matansin. Nakakaya po yun. Hindi po mananatiling mamamayagpag ang pagrebelde sa Diyos. Kaya kung ikaw kinakausap dyan hanggang ngayon, hindi ka pa talagang naniniwala sa Diyos na siya lamang makapagliligtas ng kaluluwa dahil mas mahalaga sa iyo kung ano yung pinahalagaan mo na siya makapagliligtas sa iyo ng iyong pamilya, hindi magtatagal. Anihin mo kung ano yung lihim na nakatalaga. Pero napakabuti ang Panginoon sapagkat kung kayo magsisisi, magbabago na. Anihin mo naman yun, yung bunga ng pagsisisi. So walang bahagi ang Diyos sa kasalanan.
Hindi siya approver of sin, but He is reprover of sin. At yan ay mapapatunayan natin sa banal na kasulatan na hindi nalulugod ng Diyos kasalanan. Halimbawa, Matthew 18 verse 7. Matthew 18 verse 7. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisunan. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating, ngunit kahabag-habag ang taong pagmumula ng batong katitisunan. Kung tayo po, mayroon tayong galit o galit sa iba, at natisod sila sa ating ugali, nanghina sila, nanlupay-pay sila, hindi na sila umaaten. Ang sabi rito, kahabag-habag ang taong pagmumulan ng katitisuran. Hindi siya nag-a-approve ng sarili natin. No? Marami tayong ginagawa, nagwawalang bahala sa prayer meeting, sa Bible studies, eh marami nang sumusunod. Marami nang gumagaya. Bakit siya ganito? Hindi niya ginagawa. Kundi ako din, so tisod sila. Pero sabi dyan, kahabag-habag ang taong pagmumulan ng katitisuran. Hindi nag-approve ang Panginoon ng anumang kasalanan. Kaya ng katugay na sa Genesis 50:20. Yung kasamaan mga kapatid ni Joseph, hindi nalugod ang Diyos doon. Kaso lang ginamit yun para si Joseph tumibay sa kanyang pananampalataya hanggang mangyari yung nakatagong layunin ng Diyos. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Kung meron kang reklamo, bakit sinisisi pa tayo? Sa paliwanag na yun, para ito sapat na ito naman ang bibigay natin para sa iyo kung hindi ka makumbinsido. Kasalanan mo ay lagi mong kasalanan at hindi sa Diyos. Kasalanan mo, hindi ka dapat manisig kung kani-kanino. Kasalanan mo talaga. Hindi ibang tao ang gagawa sa'yo para magkasala ka. Tukso yun, pero ikaw ang gumawa para magkasala sa sarili mo. Romans 9, verse 19 to 23. Babasahin ko lang po ng diretso. Kaya sasabihin mo sa akin, bakit ka umahanap pa? Bakit umahanap pa siya ng kamalian? No? Bakit pa umahanap pa Diyos ng kamalian? Sapagkat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka o tao na makipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa isang limpak na isang sisidlan para sa marangal na gamit at sa isa'y para sa pagkaraniwang gamit? Ano nga kung sa pagtanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis na may pagkatyaga sa mga kinapupuotan niya na inihanda para sa paggawasan? Alam niyo, may pagtitiis pa rin doon sa mga tao matitigan ng ulo. Hindi pa nangyari, pero nakatanda ang araw ng paggawasan. Verse 23, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalwalatian sa mga kinaawangan na kanyang inihanda na una para sa kalwalatian. Mga kapatid, ito tanda natin. Wala tayong masisisi. Hindi tayo dapat manisi kanino man sa mga nagagawa nating kasalanan. Sapagkat ang iyong kasalanan ay laging iyong kasalanan. Ang iyong kasalanan ang siyang mula ng iyong pagbagsak. At iyon lang yun. Simula pa nung unang pagbagsak, mayroon ng sinisisi. Pero ayon sa ating pag-aaral, ang kasalanan mo talaga. Hindi sa iyong kapwa, hindi sa Diyos. Huwag mo sabihin, pinahintulot ng Diyos na magkabit ako ng dalawa. Hindi pinahintulot ng Diyos yun na ito'y magkasala. Galit ng Diyos kasalanan. Pero ikaw may responsibilidad na sumuway sa kalooban ng Diyos. Lalaki, isa lang dapat kasama. Dahil ginusto mo, dahil tinula ng iba, ang kasalanan mo lang. Wala kang dapat sisihin. Pero ngayon, tingnan natin ang providensya ng Diyos. Lastly, bagamat mahaba pa ito,
ay ang providensya ng Diyos sa kasalanan ng kanyang mga tao. Kanina, in general, kasalanan sa lahat ng tao. Ngayon naman, kasalanan specifically sa kanyang mga tao, sa mga Kristiyano. Hindi tayo magtatapos dito, pero simulan ko lamang para mayroon tayong idea sa susunod. Ito ang sabi, sa paragraph 5 ng 1699. Ang Diyos, na pinakamarunong sa lahat, matuwid at mapagbiyaya, ay may pagkakataon na pinahintulutan ang kanyang mga anak na mahulog sa iba't ibang uri ng tukso upang maranasan ang pagkamakasalanan ng kanilang sariling mga puso. Ito ay bilang pagdidisiplina sa kanila dahil sa ginawang kasalanan. Kaya ay pagtuturo ng kababaang o kaya ay pagtuturo ng kababaang loob sa pagpapakita sa kanila ng nakatagong kasamaan at daya na nananatili sa kanilang puso. Layunin din niya na kanilang makita ang lubos nilang pangangailangan sa Diyos sa lahat ng oras. Tutulong ito sa kanila na magbantay laban sa pagkakasala sa hinaharap. Sa ganito at sa iba pang mga kaparaanan, ang kanyang matuwid at mga banal na layunin ay naisasagawa. Kaya nga, ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga hinirang ay sa pamamagitan ng kanyang pagtatagda sa kanyang ikaluluwalhati at sa kanilang ikabuti. Isang talanta sa Biblia para po sa mga tao ng Diyos na mapagbigay sa atin ng assurance is Romans 8:28. And we know, sino yung we? Nakakadang Christian. And we know that in all things, God works together for good. To those who love God, and to those who are called by His name. So ating makikita rito, ng mga tao ng Diyos, meron tayong remaining sin. At ang remaining sin na yun, ito yung ating gauge, kumbaga. Ito yung gauge natin, halimbawa sa thermometer, kung tayo po ay mataas sa spiritual, umaabot ng 42 degrees. Kung tayo na may mababa, tayo naman ay nasa 36 o 37 below. Dapat ang Christian, dapat 37 above. Kaya nga, yung ating remaining sin, kung tayo'y laging nalalaglag, kung tayo'y laging natutokso sa kasalanan, may kapahintulutan ng Diyos diyan para malaman mong ikaw ay makasalanan pa, upang ikaw ay malaman mo na kailangan kang madisiplina at malaman mo na hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos sa buhay. Sino bang dinidisiplina? Yung mga nagkakamali at nagkakasala. Kung hindi ka dinidisiplina, maring hindi ka anak ng Diyos, maring wala kang pagkakamali. Pero alam natin, wala pang perfecto sa atin. Nasa control pa rin ng Diyos maging ang kasalanan ng mga Kristiyan. At yan ang ating pagpapatuloy, Lord's Day, ngayong sa third Sunday na ng buwan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong buong biyaya na alam namin, Lord, na lahat po ng aming pong ginagawa, malaman. Kaya mo na mag-pray na kahit patay mo ng mic. Panginoon, alam namin sa lahat ng aming ginagawa, pinahintulot ninyo upang kami malaglag sa kasalanan at pinahintulot ninyo upang kami madisiplina. Pinahintulot ninyo na kami po ay makaunawa na kami po'y makasalanan pa at hindi kami bubuhay sa aming sariling kalakasan at katwiran,
kundi sa pamamagitan lamang ng pagsunod ng iyong kalooban, nahiyag na kalooban. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na sa lahat po ng aming buhay, sa aming pagkilos, sa aming pagpananalita, sa aming pangugal, pag-iisip, naway mailagay namin may tuon sa iyo pong kalooban at hindi po sa paglabag sa iyo pong hayag na kalooban. Kaya tulungan niyo kami, Ama, na lagi po namin alamin ang iyong hayag na kalooban, na huwag namin itong ialis sa aming mga bibig. Ito'y aming bulay-bulayin sa araw at gabi upang masunod namin ang lahat ng bagay sang-ayon po sa iyong hayag na kalooban. Nang sa ganon kami po'y magkaroon ng tamang pananagumpay at tama pong pag-unlad dahil sa aming pong pagsunod sa inyong pong kalooban. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.